Sabi ni Erwin Tulfo tells toxic social media lawyers. Rodi Duterte innocent until proven guilty. Oh, kita mo naman. Alam mo, Erwin Tulfo, hindi usapin, no? Kahit hindi ako tumatakbong senador, pero hindi usapin ng guilty ba or inosente si Tatay Digong. Usapin to ng sovereignty. Ang pinag-uusapan pa lang dito, sovereignty. Wala po sa mga Duterte supporters ang nagsasabi na dapat mapawalang sala siya sa ICC. Wala po. Ang sinasabi namin, kung magkakaroon ng paglilitis, kung magkakaroon ng trial sa war on drugs ni Tatay Digong, dapat sa Pilipinas. Kasi gumagana ang ating mga korte. Mayroon tayong soberenya, gumagana ang ating korte. Diba? Dalawa lang po kung bakit nyo dadalin sa ICC. Una, it involves war crimes. Pag war crimes po, pag sinabi pong war, at least dalawang nationality ang involved. Badong, bakit nationality sinasabi mo, hindi bansa? Pwede po kasi nasa isang bansa, dalawang nationality. Halimbawa po sa bansang Israel. Ang bansang Israel may nakatira sa kanila na Palestino. Yung Palestino po ay hindi mga Israelites. Ganun po yun. So, meron pong may bansa na pwedeng magkaroon ng digmaan kasi ang digmaan ay sa pagitan ng dalawang nationality. Kaya nga international, di ba? Okay. Diyan po papasok yung ICC. Pag meron pong nagawang war crimes, yun po, papasok po dun. Karamihan po sa mga war crimes, war against humanity rin. Kailan po papasok sa isang bansa na walang digmaan, katulad ng Pilipinas? Kung ang korte mo ay non-functioning. Kung hindi po nagpa-function yung korte natin. Lahat po tayo alam na nagpa-function ng ating korte. Karamihan po dyan, diktador yung namumuno, no? Kaya po pumapasok yung ICC dahil diktador siya, walang umiiral na korte, batas niya lang yung nasusunod. Yun po yung pasok lang ng ICC. Ngayon, Erwin Tulfo, kahit na number 1 ka sa Senado, no, hindi mo pa rin maintindihan. Ang pinag-uusapan ngayon, kaya galit ang mga Pilipino, ay hindi pa usapin ng innocent or guilty ba si Tatay Digong. Kung hindi, usapin ito ng soberenya ng Pilipinas. Usapin ito na bakit isinuko ni Marcos ang soberenya ng Pilipinas. O kahit wala pa tayo kay Albayalde, mawawala lang po yung thoughts ko eh. Ano sabi ni Albayalde? Pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Bakit ginawa ng presidente natin na ipamigay yung dating presidente? Ulitin ko, pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Erwin Tulfo, number 1 ka pa sa, hindi na pala. Number 2 senador ka pa naman sa mga survey. Hindi mo nauunawaan na hindi ito usapin ng guilty or not guilty. Ito ay usapin ng bakit nariyan sa dahig. Ano ang basis ninyo? Wala kayong jurisdiction. O, ikalawa, mayroon bang digmaan? May inapi bang ibang lahi si Tatay Digong? Lahi na pala yung mga drug pusher? Ibang lahi na ba yan? Okay. Ito ang pinakamalupit sa sinabi nito ni Erwin Tulfo. Kita nyo kung gaano katalino tong tao na to. Nung panahon ho ng COVID, lahat naging doktor. Nung bumagsak po yung tulay sa Kabagan, lahat naging engineer. Ngayon naman po, lahat attorney. Kahit hindi pa nga nakapagtapos, nakapag-aral,
lahat ay attorney na, may opinion. Galit ka ba kung may opinion ng mga Pilipino? No? Hindi po kinakailangan maging attorney ka para maunawaan mo ang batas. Yan ba ang katwiran mo kaya hindi mo maunawaan ang batas ng Amerika at ng Pilipinas? Kaya nameke ka ng Erich, ang pangalan? Erich Sylvester. Hindi ka ba makaunawa dahil hindi ka, simple lang naman, no? Hindi po sinasabi na kinakailangan mo pa mag-abogasya para maunawaan mo yung batas. Mahirap bang intindihin na walang jurisdiction dito yung ICC dahil gumagana ang ating mga korte? Mahirap bang intindihin na wala silang jurisdiction dahil wala naman tayo sa digmaan? Kung si Tatay Digong, nilusob niya yung Malaysia, inapi niya yung mga Malaysians, yan, may war on crime siya, pwedeng pumasok yung ICC. Wala naman. Pare-pareho tayong Pilipino. Wala siyang inapi. Okay. Tignan nyo Parang kasalanan Lahat tayo may opinion. Problema nyo ba pag may opinion yung mga tao? Not nahiya, but na konsensya. Tulpo. Problema ba kayo pag may opinion yung mga tao? Kaya may mga opinion na ngayon, maski pangkaraniwang tao, maski nagtitinda lang ng isda sa palengke, maski kung ano lang maliit na hanap buhay, kaya may opinion na sa kanonood sa mga vlogger. Matagal na panahon na walang masabi yung mga Pilipino. Bakit? Ang pinanonood, media. Pag nanonood ka lang sa media, hindi ka nila tinuturoang mag-isip. Pag nanonood ka lang sa media, passive, very passive. Kung ano sabihin ni Noli de Castro, yun na yun. Sa tingin nyo ba ngayong panahon na to mananalo yan si Noli de Castro na Vice President? Hindi. Dahil matatalino na yung mga Pilipino ngayon. Kasabay ng pag-angat, kasabay ng maraming nanonood sa mga vloggers, tumalino ang mga Pilipino. Kaya automatic na mayroon silang opinion. Masama ba magkaroon ng opinion? Lalo na kung Duterte ka, Duterte supporter ka, hindi kailanman masama. Erwin, tuloy natin. Hayaan ho natin at mag-observe na lang ho tayo. Dahil lahat naman po tayo ay mga meron. Hayaan na lang daw natin. Kasama siya. Hayaan na lang daw natin. Siya po ay isang congressman. Hayaan na lang daw natin. Tumatakbo siyang senador. Meron lang daw tayo. Kasama siya. Meron ka lang pala Ba't ka tumatakbong senador? Dapat wag ka nang tumakbong senador. Di ba? Yan po ang utak ng mananalong senador. Hayaan ho natin at mag-observe na lang ho tayo dahil lahat naman po tayo ay mga meron. Ikaw, passive ka Kung ano sabihin ng amo mo, susundin mo na lang Ang mga Pilipino ngayon hindi na passive. Ang mga Pilipino ngayon kumikilos. Hindi po kami pwedeng manahimik habang pinakulong ng amo mo ang mahal naming presidente, pinakamagaling na presidente. Hindi kami magiging passive, Erwin Tulfo, kagaya mo. Hindi kami meron. Ang mga tao ay active player sa ito magiging bahagi ito ng kasaysayan. Hindi kailanman kami magiging meron
dahil ang mga Duterte supporters nakaranas ng liderato ng Duterte. Hinahanap-hanap namin yung liderato ng Duterte. Ano ang katangian ng Duterte? Tunay na nagtatrabaho, hindi nagnakaw, hindi nagpayaman. Yan ang tatak Duterte. Tunay na sumugpo. Wedding nga. O, hindi nga. Wala naman akong problema dyan. Kontrahin nyo ko, pwede. Pero yung mga hindi po pwede yan. Ha? Yung tunay na mga Duterte, yung mga Duterte supporters, nag-iisip, dapat kaming makialam. Huwag mong sabihin meron lang kami. Kung ikaw meron lang, wala kang alam. Kami, marami kaming alam. At hindi kami mapapatahimik ng mga tulad mo. Next. Wag ho natin na yung opinion natin ilagay ho natin sa social media. Aba, wag daw po kayong wag daw kayong wag daw po kayong wag daw po kayong ilagay nyo yung inyong mga opinion sa social media. Bakit? Bawal ba? Ipinagbabawal mo ba? Mahirap ka palang maging senador. Ayaw mo yung mga tao ulitin ko lang baka sabihin nyo, niloloko ko kayo. Wag ho natin yung opinion natin, ilagay ho natin sa social media. Sino ka? Para pagbawalan kami. Tumatakbo ka pa lang na senador. Paano na pag senador ka? Paano na pag senador ka? Pagbabawal mo na yung pagpupos sa pagbabawal mo na yung pagpupos sa social media, hindi ka pa senador. Wag na ho natin yung opinion natin ilagay sa social media. Grabe po yan. Yang mga utak na ganyan, hindi po dapat manalong senador yan. Ang social media po, kaya nga social media Kaya nga kami sumali dyan para yung opinion namin mapakinggan. Sabi niyo, wag ho natin yung opinion natin ilagay natin sa na sobrang ka sa pagiging magalang. Isang sentence, isang ho lang. This and that. Kasi ang problema ho, nagiging magulo. Nagugulo. Ang nakakagulo daw po ay tayo pag nag-post tayo sa social media. Kami pa sisisihin mo. Kami pa sisisihin mo, mga nagpo-post. Ang sisihin mo yung amo mo. Bakit pinahuli si Tatay Digong? Bakit hindi dinala dito sa korte sa Pilipinas at dito nilitis? Kaya nagkakagulo mga Pilipino sa buong mundo. Pero kung ako ho ang tatanungin mo, let justice takes its due course. Mali nga po yung course na tinahak ng justice